Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ito ang kwento ni Rakini, isang magandang babae na ipinanganak noong 1991, ang panganay sa dalawang magkakapatid. Nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng coffee shop sa Champanes Island at ang kanyang kapatid naman ay nagtatrabaho sa labas ng bayan sa Ranong. At dahil wala na ang kanyang ama, si Rakini ay namuhay ng mag-isa kasama ang kanyang ina na si Apenya, na nagtatrabaho bilang isang nurse sa Champanes City Hospital. Gayunpaman, ang ugali ni Rakini ay palaging pinagmumulan ng pag-aalala ng kanyang ina dahil sa kanyang ligaw na bahagi ng pag-uugali. Mahilig siyang magparty, uminom at mamuhay ng marangya. Si Rakini ay hindi na baguhan sa gulo dahil maraming beses na siyang nahuli ng mga pulis dahil sa kaugnayan niya sa mga ipinagbabawal na gamot. Ngunit dahil may piyansa, palagi siyang nakakaalis dito. Sa kabila ng paulit-ulit na babala at pakiusap ng kanyang ina, hindi nagpakita si Rakini ng sinyales ng pagbabago ng kanyang ugali. Noong 2017, sa edad na 26, nagsimulang makipag-date si Rakini sa isang katrabaho. Mabilis na umusbong ang mga bagay-bagay at ikinasal ang dalawa noong November ng taon ding yon. Siya ay lumipat sa kanyang bagong asawa. Ngunit ang kanilang pagsasama ay magulo na sa simula. Ang pagiging palaaway ni Rakini at ang ugaling ayaw magpatalo sa panahon ng mga away ay nagpalala ng mga bagay-bagay. Ang kanyang wild nightlife ay hindi huminto pagkatapos ng kasal. Weekend o partying, inuman at umuuwi ng madaling araw. Ito ang nagbigay ng sakit ng ulo ng kanyang asawa na nagsimulang magsumbong sa kanyang ina na si Apenya. Sa kabila ng payo at pakikialam ng kanyang ina, walang nagbago. Pagkatapos lamang ng 4 na magulong buwan ng kasal, ang kanyang asawa ay nag-file ng diborsyo na hindi naman ikinagulat ng marami. Ang paghihiwalay ay tila hindi nakaapekto sa damdamin ni Rakini. Bumalik siya sa bahay ng kanyang ina. Hindi nagpakita ng pagsisisi o panghihinayang. Ang higit na ikinagalit ni Apenya na ang kanyang manukang ay may katibayan na maraming kaibigang lalaki si Rakini at ang kanyang ugali na manatili sa kanila sa mga hotel o kahit na iuwi sila sa kanilang tahanan. Ang hiwalayan ay tila hindi may iiwasan. Pagka-uwi niya sa kanyang ina bilang isang sulong babae, niyakap ni Rakini ang kanyang kalayaan. Marami siyang manliligaw, ngunit tumanggi siyang pumili sa kanila. Nasisihan siya sa pagiging malaya, nakikipag-hangout sa sinuman, matutulog kung saan niya gusto, at umuwi sa tuwing gusto niya nang walang nagsasabi sa kanya. Kaya ito ang nagdulot ng tensyon sa kanyang ina, at ang mga pagtatalo ay lumaki hanggang sa punto kung saan siya ay pinalayas ni Apenya. Gayunpaman, palaging hinahanap ni Rakini ang kanyang daan pabalik. Noong unang bahagi ng 2018, nakipagkaibigan si Rakini sa isang lalaking nagngangalang Kriti na nakilala niya sa isang nightclub. Kilala si Kriti sa kanyang walang pakialam na ugali at magkasundo sila ni Rakini sa buhay nightlife. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi aprobado ng maayos ni Apenya dahil ang dalawa ay madalas na nagpupuyat na nagtatawanan, sumasayaw at sumasabog ng musika kahit pasado hating gabi. Pero gaya ng dati, hindi pinansin ni Rakini ang hindi pagsang-ayon ng kanyang ina. Noong February 2018, nagpa siya si Kriti na gumawa ng scheme gamit ang larawan at bayo ni Rakini. Gumawa siya ng peking Facebook account na nagpapanggap na siya si Rakini. Sa pamamagitan ng account na ito, nagsimula siyang kumonekta sa mga tao online. Ang isa sa kanila ay isang 33 years old na may asawang nagngangalang Sana Porn. Si Sana Porn ay nabihag sa profile ni Rakini na nagsimulang makipag-chat hanggang hating gabi. Ganap na hindi alam na ang account ay kontrolado ni Kriti. Ang kanilang pakikipag-chat ay lalong naging personal at si Sana Porn ay nabulag sa kanyang kagustuhan kay Rakini at nagsimulang magpadala ng pera sa kahilingan ni Kriti. Habang ang asawa ni Sana Porn ay nananatiling walang alam sa kung ano ang nangyayari. Noong June 2018, lumapit si Kriti kay Rakini at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang peking Facebook scheme. Ipinaliwanag niya na si Sana Porn ang lalaking kachat niya habang nagpapanggap na siya si Rakini
at nagpupumilit ito na makipagkita sa kanya ng personal. 3 beses nang humingi ng pera si Kriti kay Thanaporn sa pagkukunwari na may sakit ang ina ni Rakini. Noong una ay nag-aalangan si Rakini na makisali, ngunit kinumbinsi siya ni Kriti na makipagkita kay Thanaporn sa isang cafe at magbahagi ng isang malungkot na kwento tungkol sa kanyang paghihirap. At ubilin na pumayag si Rakini at noong July 4, 2018, nagkita silang tatlo ni Rakini, Kriti at Thanaporn sa isang cafe. Tuwang-tuwa si Thanaporn, hindi siya makapaniwala na totoo ang profile sa Facebook ni Rakini dahil hindi pa sila minsan nagka-video call. Ang pagkikita nila ni Rakini ng personal ay lalong nagpalalim lamang ng damdamin ni Thanaporn kay Rakini. Si Rakini ay gumawa ng mga gawa-gawang kwento tungkol sa kanyang mahirap na buhay at ang mga hamon ng pag-aalala sa kanyang ina, na inaangkin niyang nakikipaglaban nito sa diabetes. Mas lalong naantig si Thanaporn sa kanyang mga kwento. At pagkaraan ng 2 linggo, nagbago ang mga pangyayari. Isang gabi habang natutulog si Kriti sa kwarto ni Rakini, may napansin siyang mensahe sa kanyang telepono. Nalaman niyang kamakailan lamang ay nakatanggap ito ng $1,200 money transfer mula kay Thanaporn at hindi ito sinabi ni Kriti sa kanya. Napagtanto ni Rakini na kumikita si Kriti sa kanyang pangalan at imahe at hindi man lang siya binigyan ni Kriti ng parte. Galit na galit at nagpasya si Rakini na ayusin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Kinabukasan ay tinawagan ni Rakini si Thanaporn at ipinagtapat ang lahat. Sinabi niya kay Thanaporn na PK ang Facebook account at simula pa lang ay niloko na siya ni Kriti. Gulat at galit na iniulat ni Thanaporn si Kriti sa pulisya para sa panloloko. Ang gulo ay hindi nagtatapos doon. Ang asawa ni Thanaporn sa kalaunan ay nalaman ang tungkol sa buong kwento na nagdaragdag ng isa pang layer ng drama sa sitwasyon. Hindi nagtagal ay inaresto si Kriti at pagkatapos habang nagbubukas ang investigasyon, naging malinaw ang saklaw ng mga plano ni Kriti. Hindi lang si Thanaporn ang kanyang biktima, ginamit na Kriti ang mga larawan at profile ni Rakini para manloko ng 7 pang lalaki. At nakakuha ng halos $12,000. Ang kanyang karaniwang pattern ay i-block ang mga lalaking ito pagkatapos matanggap ang kanilang mga pera. Ngunit iba si Thanaporn. Nangako siya na magpapadala pa ng higit pa. Kaya mas lalong nagtulak kay Kriti na pag-isamantalahan si Thanaporn. Ang pagkikita nila ng personal ni Rakini ay nagpasigala kay Thanaporn. Ngunit ang katotohanan ay si Rakini mismo ang naglantad ng katotohanan. Marahil ito ay dahil si Kriti ay hindi nagbigay kay Rakini ng bayad. Ngunit sa huli si Rakini ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapabagsak kay Kriti. Si Kriti ay nasintensyahan ng 4 na buwan sa bilangguan, habang si Rakini ay hindi nahaharap sa mga kaso dahil walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa panloloko. Fast forward sa 2020 sa panahon ng pandemya. Natagpuan ni Rakini ang kanyang sarili na natanggal sa trabaho at nahihirapan sa pananalapi. Ang kanyang ina na si Apenia ay naging nag-iisang nagtaguyod sa kanila dahil ang kanyang trabaho bilang isang nurse sa ospital ng lungsod ay nagsisiguro ng isang matatag na kita kahit na sa panahon ng pandemya. Ang dalawa ay nagpatuloy sa pagkakaroon ng isang magulong relasyon, madalas na nag-aaway dahil si Rakini ay madalas na humingi ng pera upang lumabas at pumunta sa inuman. Habang nagsimula ang pandemya at nagsimulang bumuti ang mga bagay. Noong March 2021, bumalik si Rakini sa dati niyang trabaho sa kumpanya ng kape. Sa parehong oras, ang kanyang pinsan na si Malaya, may isang 31 years old na byuda ay dumating upang manatili sa kanila habang naghahanap ng trabaho. Halos 2 taon nang walang trabaho si Malaya dahil sa pandemya at tinulungan siya ni Rakini na mag-apply para sa isang posisyon sa kumpanya ng kape. Noong May 2021, sumali si Malaya sa team at nagsimulang magtrabaho kasama si Rakini na nagbibigay sa pamilya ng kaunting katatagan. Habang sinusubukan nilang magpatuloy, si Rakini ay tila tunay na masaya na kasama si Malaya. Marami silang pagkakatulad. Pareho silang single, mahilig magparty, mahilig magbihis, at sanay sa inuman. Ang pagkakaiba lang ng dalawa ay mas magalang si Malaya lalo na sa kanyang tiyahin.
Marahil ay dahil nakatira siya sa ilalim ng kanyang bubong. Ngunit ihinimok din ni Malaya si Rakini na magpakita ng higit na pagkalang sa kanyang ina. Ito ay payo na tila gumana ng ilang sandali. Noong November 10, 2021, inimbitahan ni Rakini si Malaya na lumabas para uminom sa isang bar kasama ang ilang kaibigan. Karamihan sa mga tao doon ay hindi kilala si Malaya, ngunit nagpasya siyang sumama. Nangako silang uuwi bago mag-ahating gabi, ngunit habang lumalalim ang gabi, medyo nawalan sila ng kontrol sa oras. Hindi nila namalayan na lampas na hating gabi nang malaman ni Malaya at Rakini alas 3 na ng madaling araw. Dahil sa lasing at pagod, nag-book na sila pauwi gamit ang isang app. Ngunit sa kanilang pagkalito, maling address ang inilagay nila. Ibinaba sila ng driver sa isang lugar na halos 400 meters ang layo mula sa kanilang aktwal na bahay. Masyadong hilo sila upang malaman ito. Nagpasya silang lakarin na lang ang natitirang bahagi ng daan patungo sa kanila. Madilim ang daan at nahihilo, hindi sila sigurado sa kanilang paligid. Matapos na maglakad ng matagal nang hindi mahanap ang kanilang bahay, nakita nila ang isang malaking ari-arian na bahagyang nakabukas ang gate nito. Sa pag-aakalang maaari silang magtanong ng direksyon, pumasok ang dalawa sa bakuran at umupo sa terrace para magpahinga. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang lalaki. Sinatapong ang may-ari ng bahay na nagulat nang makita ang dalawang lasing na estranghero sa kanyang ari-arian sa kalagitnaan ng gabi. Halatang kinabahan, sinubukan niyang itaboy ang mga ito. Ngunit ang kanyang aksyon ay nagpagalit lamang kina Rakini at Malaya. Nakaramdam sila ng insulto at nagsimulang sumigaw at nagmura si Rakini. Sa galit ni Rakini ay dinampot niya ang isang malaking bato at inihagis kay Natapong. Natamaan sa ulo si Natapong na nagpahilo sa kanya. Sinamantala ni Rakini ang pagkahilo ni Natapong at tumakbo papasok sa loob ng bahay kung saan sinimulan niyang ihagis, basagin ang mga ceramic na dekorasyon at gumawa ng gulo. Ang natulalang si Natapong ay sinubukang makapahawi at pigilan si Rakini. Ngunit nang makita siya ni Malaya na lumapit, kinuha ni Rakini ang isang bote ng alak sa malapit na kabinet. Walang pag-aalinlangan na hinampas na ito mula sa likuran. Natumba at nawalan ng malay si Natapong. Ang kanilang gabi ay nagsimula ng masaya. Ngayon ay napunta sa hindi inaasahang sitwasyon. Nakahiga si Natapong na walang malay sa sahig nang bigla ang hilahin ni Rakini ang kanyang sando at sinimulan siyang hawakan. Nakatayo lamang si Malaya na tulala noong una, hindi sigurado sa nangyayari. Ngunit ilang sandali pa ay sumali na siya at magkasama silang hinubad ang pantalon ni Natapong na hinila ito pababa. Bagamat halos wala na siyang malay, sinubukan ni Natapong na gumalaw makalipas ang ilang minuto. Subalit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga babae. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nakakakilabot ang sumunod na nangyari. Sinimula ni Rakini na halikan ang labi at katawan ni Natapong at naging agresibo na hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Sumunod si Malaya sa pangunguna ni Rakini. Pagkatapos ng isang kilos na sumasalungat sa pag-unawa, ang dalawa ay nagpasok ng walis sa katawan ni Natapong hanggang sa maabot nito. Ang malagim na pagkilos na yon ay pinaniniwala ang naging sanhi ng katapusan ni Natapong. Pagkaraan ay parang walang nangyari. Nakatulog si Rakini at Malaya doon mismo sa sahig sa tabi ng walang buhay na katawan ni Natapong hanggang sa bandang 9 AM kinaumagahan. Ang kanilang bangungot ay nahimasmasan nang dumating ang asawa ni Natapong na nagdala ng almusal. Nang makita niya ang malagim na eksena, ang kanyang malakas na sigaw ang kumuha sa atensyon ng mga kapitbahay na mabilis na tumawag ng mga otoridad. Sa sandaling yon, mahimbing pa rin ang tulog ni Rakini at Malaya. Hindi napapansin ang kaguluhang dulot ng kanilang mga aksyon. Ang kaunting background ni Natapong, siya ay bagong dating sa Champan. Lumipat siya doon pagkatapos ng pandemya sa paghahanap ng trabaho para suportahan ng kanyang asawa at 4 na mga anak. Sa araw ay nagtatrabaho siya bilang isang food courier. Sa katapusan ng linggo ay nananatili siya sa isang malaking mansyon na halos walang laman na pag-aari ng isang Amerikano na nakatira sa ibang bansa. Doon ay nagtrabaho siya bilang isang hardinero at tagapag-alaga.
na pinapanatiling maayos ang ari-arian. Sa kasamaang palad, sa mismong bahay na ito, naganap ang hindi maiisip. Ang kanyang asawa na madalas na naghahatid sa kanya ng pagkain, ang siyang nakahanap ng kanyang katawan ng umagang yon. Sa kanilang salaysay ay parihong sinabi ni Rakini at Malaya na wala silang alaala sa kanilang mga aksyon. Sinisisi ang alak at posibleng bawal na gamot sa kanilang pag-uugali. Inamin ni Malaya na naaalala niya ang mga pira-pirasong nangyari noong gabing yon, ngunit hindi niya lubos na maintindihan. Gayunpaman, sinabi ni Rakini na wala siyang maalala. Ang isang doktor na nagsuri sa mga kababaihan sa kalaunan ay nagkumpirma na malamang na gumamit sila ng isang sangkap sa bar na nag-udsyokan ng mga guni-guni at walang ingat na pag-uugali. Nang ipakita ng mga pulis ang mga pangyayari noong gabing yon, napaluha umano si Rakini, nalabis sa pagkabigala at pagsisisi. Kasama si Malaya, nakipagkita sila sa nagdadalamhating asawa ni Natapong upang mag-alay ng taus-pusong paghihingi ng tawad. Noong May 12, 2021, ibinaba ng Champaign High Court ang desisyon nito. Parehong hinatulang guilty sina Rakini at Malaya sa ikalawang antas ng assault at misconduct na nagdulot ng pagkawala ng buhay. Kinilala ng korte ang papel ng alak at droga, ngunit ibinukod ang premeditation. Ang bawat babae ay sinentensyahan ng 12 years sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos magsilbi ng hindi bababa sa 7 taon. Tinangka ni Malaya na umapila na sinasabing siya ay pinilit ni Rakini, ngunit ang kanyang kwento ay walang ebidensya. Sa huli ay itinuring ng korte na parehong may kasalanan ng parehong kababaihan. Ang isang ordinaryong gabi ay nagtapos sa hindi maisip na trahedya. Para sa pamilya ni Natapong, ang pagkawala ay mapangwasak. Para kay Rakini at Malaya, ito ay isang matinding paalala ng mga kahihinatnan ng isang walang ingat na pag-uugali. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.